Pangarap mo bang makapunta sa ibang bansa hindi lang para magtrabaho o kaya hindi lang para mamasyal kundi tumira na din sa ibang bansa? Naku, yung ating kasama ngayon sa episode, naku, tumira na sa iba't ibang mga bansang gusto niyong puntahan. Ako din gusto kong puntahan, eh. Baka sa inyo hindi pa siguro yung ilan napuntahan na, yung iba hindi pa nakakapunta. Nakapunta na ba kayo ng Korea? Nakapunta na ba kayo ng Switzerland? Pag-usapan natin 'yan dahil muntik na siyang doon na pala planong tumira, pero marami tayong pag-uusapan ngayon dahil back in Manila ang kasama natin ngayon. Kasama natin si Seneca Moraleda Puguan. Hi, Sen! Hi, Jessica. Oo, welcome sa Hello. ating episode. Well, thank you. Salamat sa pag-imbita sa akin Mm. ngayong araw na 'to. Matagal na tayong magkakilala, Yes. pero ngayon lang ulit tayo nagkita because of this episode. So, maraming nangyari in Super. between. Super dami. Hindi na namin babanggitin kung ilang years kaming hindi nagkita, ano. Mhm. So, after college, ikaw ay, marami ng bansang napuntahan. Mhm. Well, after college, nag-work muna ako sa Pilipinas since, Mm, Broadcom tayo. So, yung una kong work, nag-GMA, tapos okey. lipat ako ng Malacanang nung time ni Correct, ni okey, President okey. Arroyo. Tapos na-open yung time na yun sa London, yung mga student visa. Mhm, So, at the age of 23, yun yung pinakauna kong bansang napuntahan, mm. London. I stayed there for 2 years. Yeah, Para mag-aral? yes, student, sa hospitality and, Mhm. um, and tourism. Pero mga trabaho ko do'n sa restaurants. So, nag-work ako sa Ah, restaurant, kasi puwede ka mag-aral habang nag o kailangan mag-work habang yes. nag-aaral. Oo, kasi kung hindi ka mabubuhay do'n. Kumbaga, Mhm, kailangan mong kumita rin habang nag-aaral. So, nag-work ako sa hotel, tsaka mhm, naglilinis ako ng mga bahay. Alam mo sobra yung naalala ko nung, nasa Mandarin Oriental, naglilinis mhm, ako ng mga hotel rooms. Tapos tumingin ako sa salamin, naka-uniform ako, 'di ba, na parang alam mo 'yun, mhm. naglilinis. Sabi ko, "Lord, UP ako." Alam mo 'yun, pero, dun nawala yung yabang ko as a UP student. Mhm. Kasi 'pag Humbling nasa ibang experience. oo, super humbling kasi 'pag nasa ibang bansa ka na, wala na yung alam mo 'yun, na graduate ka ng ganitong university, dun Mhm. pantay-pantay kayong lahat. Alam mo maraming makaka-relate diyan kasi yung mga nakaranas na maging OFW tapos Mm. pagdating nga daw sa ibang bansa, walang bearing daw dun kung accounting graduate ka Yeah. dito, kung board passer ka dito sa Pilipinas. Parang may mga pelikula pa nga tayong napapanood na pare-parehas tayo dito, Yeah. lilinis tayo ng CR, Yeah, naglinis parang ako ng gano'n. toilet, oo, naalala ko Okey, ay naku, oo. naglinis ako ng mga toilet, ganyan. Tapos matatapos na yung visa ko, so hindi na ako nag-renew. Kasi noong time na yun Mhm, parang sabi ko, "Lord, parang hindi ko nakikita yung sarili ko mag-stay ng matagal dito." mhm. So noong time na yun nagsisik pa talaga ako ng ano bang purpose ko sa buhay. Okey. So, balik ako sa Pilipinas, ta's pumunta naman ako Singapore. Sa Singapore naman ako naghanap ng work. Oo, Oo, so nag-stay ako sa Singapore 1 year naman. okey. So, nag-work ako sa isang candy shop sa Sentosa. Mhm. Yun. Tapos, after nun, parang hindi na naman ako Parang hindi parang ako hindi dito, ako dito. parang gano'n. Bumalik ako sa Pilipinas. Okey. Wala akong work for a long time. Parang Hmm, dun ko nag-ask kay God, "God, ano ba ang purpose mo sa buhay ko?" Kasi ang dami ko nang pinagdaanan. Ang hirap makahanap ng trabaho sa Pilipinas nung time na mhm, yun. Tapos na-remind ako ni God nung, parang prophetic word nung high school ako. mhm. Sabi niya, "Sana ka" may nag-prophesy sa'kin sabi na, "Sana ka you'll be an ambassadress to the nations." Okey. Tapos sabi ko, um, parang binalikan ko yun. Nung time na yun, tamang-tama, nag-open yung School of World parang merong nagsabi sa'kin na, "Ba't hindi ka pumasok ng School of World Missions Mhm. sa Sa every simbahan nation." 'yan, Oo, sa oo. every nations. Mm, Pinag-pray ko talaga kasi kailangan ko mag-raise ng malaking funds para mhm, magbayad ng tuition fee tapos maging missionary, gano'n. mm, Eventually, I entered the School of World Missions ta's nilagay mhm. sa'kin ni God yung heart for Korea, Okey. yun. And then after the school, tamang-tama yung well, boyfriend ko na nung time na yun, Mhm, ah, master's PhD sa South Korea. okey. Um, tapos after school ko, tapos Mhm, after we decided magpakasal, nag-propose na siya sa'kin. mhm. After ng wedding, 1 month after, I went to South Korea. Okey. So, parang Mm. nagtugma na rin, Oo, nagtugma finally. na rin, Okey. oo. So, anong taon ka, kumbaga nag-move to Korea? 2014, Okey. oo, 2014 'yun after, um
after ko mag-School of World Missions ng 2013. Mhm. Tapos do'n ako nag-start ng pamilya. Oo. Prior na pumunta sa Korea kasi kahit papaano kapag married ka na, Mm. magfa-family ka na, Yeah. medyo may form of or parang may idea ka na of magse-settle down na ako, medyo relax na ako. Pero prior that, sabi mo hinahanap mo kung Mm. saan-saan. Pero Oo. never mo bang naging option mag-stay sa Pilipinas at dito mag-build ng career, mag-grow dito, mag-business dito? For some reason, parang Wala sa heart wala. mo? Oo, oo. Mm. Parang nung simula nung nag-London ako, nung nakita Mhm. ko kung gaano kaganda yung mundo, Mhm. sabi ko hindi ko na ata nakikita yung sarili ko sa Sa Pilipinas. Pilipinas, oo. At the same time, nung nag 10 days mission, kasi ang Victory Mhm. may mga 10 days trips, may mga 10 days Mm. mission trip sa iba't Mhm. ibang bansa. Nung pumunta ako na Macau for a Mm. 10 days mission trip, dun actually na-confirm ni God, kinonfirm ni God sa heart ko na I'm calling you to go to the nations. Mm. And so doon ako talaga nagkaroon ng na, okay Lord, send me. Wherever Mm. you're leading me, I will go. So, Mm. um, and yung in fairness kay God, pagdating sa mga visa, parang never ako nagkaroon ng issue. Mm. Bago pa kasi ako pumunta dito, bago pa ako nag-full-time talaga sa Korea, Mhm. nag-visit ako, nag-tourist visa ako many times. And Mhm. palagi naman na Okey na-approve, naman. oo. Okey. Nung binisita ko siya, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, siguro mga 2 Mhm. times, 3 times Mhm. na tourist muna ako sa Mm. Korea bago eventually naging um, spouse visa. Oo. So, Mm. smooth naman lahat 'no? Oo, parang may Oo. favor for Mhm. me when it comes to parang paglalakad ng mga Mhm. visa, oo. Kaya ko Never nat pa ako na-deny. kaya ko natanong yung question kanina na nakikita mo ba yung sarili mo o nagkaroon ka ba ng heart na mag-stay sa Philippines? Kasi may mga tao na hindi rin naman natin sila maja-judge. Kumbaga parang hindi mo rin masasabi na bakit ang hinahanap nilang mapapangasawa hindi daw Pinoy. Alam Mm. na agad nila, Oo. 'di ba, na I can see myself building a family not with a Filipino wife or Filipino husband, parang gano'n. So, ano 'yun, sa tingin mo nakatanim na agad sa puso ng tao 'yun na, "Hindi ako dito yata bini-build sa country, sa labas yata ako or for a different purpose." To be honest, I cannot speak for everybody. Mhm. Well, for me, what happened was, parang sabi ko kay God nung bata ko, Lord, gusto ko, nung nasa London ako actually, Lord, gusto Mm. ko ng foreigner. Gusto ko makapangasawa Ng oo, foreigner? ng foreigner. Okey. Pero alam mo, amazingly, kahit Pilipino na pangasawa ko, it Mhm. turned out, God still answered my prayer. Kasi asawa ko foreigner. Sa Hmm. Korea nga lang. Alam mo yun, Okey, parang okey. God still honored my heart na I married a foreigner living in Mhm. Korea. And at the same time, sabi ko rin kay God, God, yung gusto ko mapangasawa, yung dadalhin ako sa iba't ibang Lugar? lugar. Eh, yung Okey. asawa ko, si JM no'n, kaya ayoko siya. Kasi ayoko talaga sa kanya initially. Kasi sobra siyang, kumbaga kontento na where he was. He worked sa Green Cross before. Okey. Tapos parang sabi niya na okey na siya sa work niya sa Philippines. Sabi ko, Lord, Mhm. gusto kong mapangasawa yung dadalhin ako sa maraming lugar. Mm. And looking back, dahil sa trabaho ng asawa ko, we were Mhm. able to go Different visit many places. places. Parang sabi Mm. ko, Lord, how faithful you are. Na Mm. kahit yung mga simpleng desire ng heart mo, sabi ko, Lord, gusto ko talagang manating ang iba't ibang lugar. Pero dahil Mhm. sa kanya, kaya ako nakapag-Korea, Mhm. dahil sa work niya, nakapag-US kami, Canada, Japan. Kasi nga, yung work niya, maraming conferences sa iba't Yes. ibang lugar. Mhm. Tapos nakapag-Switzerland. Ako, Mhm. parang after ko mag-missionary sa Korea, um, nag-settle na ako as a housewife. Mhm. Pero it was because of him that parang God brought me to many places. Parang Mhm. God really honors even the smallest things. Na, Mhm. alam mo yun, parang in passing lang dumadaan Mhm. sa Sa isip isip mo mo. tsaka sa puso mo, Oo, yung pero kaloob-looban, I know, alam niya alam 'no? na talaga. Sabi Oo. ko, pag binabalikan ko ngayon, grabe Lord, how faithful you are. Mm. Kahit hindi mo na may mga prayer na kahit hindi mo naman talaga inuulit-ulit sa kanya na, "Lord, gusto ko talagang mag-around the world," or Yeah. ano, alam niya Oo, talaga. tapos unexpected pa kasi yung asawa ko talaga hindi siya yung tipo ng tao na Jet oo, setter. oo, oo, Mm. at nagkataon yun yung work niya Mm. parang entailed him to go Oo, visit kaya pala places. siya ang binigay sa'yo. Oo nga,
Oo nga, buti na lang Oo. sinagot ko siya. Buti na lang nakita ko yung si God sa buhay niya, yan. Oo. After graduation, ang next time na nag-reconnect tayo is about the mission sa South Yes, yes, Korea, 'di yes. ba? I vividly remember ang sabi mo pa sa akin nun, "Cheska, I need, people who will support me Mm, kasi I'm praying I'm praying to be a missionary to North to North, yeah, Korea." Kuwentuhan mo kami about that. alright. So, nung nasa South Korea kasi ako, 'di ba, parang, well, bago pa lang pala ng South Korea, parang na-open na yung heart ko sa North kasi I read a book about, defector, Mhm. about a North Korean defector na nakalipat sa South Korea, yung pinagdaanan niya. So, Okey. na-open yung heart ko nung nagvi-visit pa lang ako sa South Korea before, meeting Mhm. North Koreans na naka-defect na to South Korea. Okey. So, parang 'pag nami-meet ko sila and Eto yung mga tumawid? oo, tumawid na. Hmm, Oo, yung hmm. mga narinig ko yung mga story nila how difficult it was to, Mhm. and dangerous, Hmm. it was to move or to tumakas ng North Korea to Oo, South oo. Korea. Sobra kong sobrang nag-break yung heart ko Mhm. that it led me to pray for the nation. Mhm. And siyempre imposible pa naman talaga makapasok ng North Mhm. Korea. Pero nung eventually I moved to South Korea, parang naging heart ko talaga is to parang minister to the North Koreans in the South. Mhm. Yun yung pinaka-feasible Hmm. that time. So Okey. so I met a lot of North Koreans and there were times pa na, we would, send mga parang, creative ways on how to bring Bibles, alam mo yun, to Mhm. the North. May mga balloon kaming mga Mm. pinapalipad. Totoo Mm. yun na yung parang Mhm. how we find ways to parang share the gospel to the North Koreans. Oo. Pero it's difficult pa rin talaga, very challenging yung access sa North Definitely, Korea, definitely. 'no? Until now, I think ano pa Mhm. din. Pero the hope is still there, the prayer is still there? Definitely, Mm. definitely. We're still praying for Korea, Mhm. North and South Korea. And even sa South, kahit na malaki ng maraming Christians sa Mhm. South, kitang-kita mo pa rin, we met a lot of students na Christian yung mga magulang, Mhm. pero mga estudyante na they don't wanna deal with Christianity Mhm. kasi maraming hurts, maraming offense, mga gano'n. Mhm. Na kilala nila si God pero ayaw nilang maging Kristiyano, parang 'Yan yung gano'n. na-encounter mo na nung nagmi-missions ka na Sa South sa Korea, South oo. Korea. For how many years Okay, na ikaw ay nag-mission? so 5 years akong nag-full-time Mhm. missionary. When my second born came, kasi malayo yung church from where we lived. So nung Mhm. una kaya pa, Mm. Nagbabus lang ako to Mhm. Seoul, buhat-buhat ko yung baby ko, si Mm. Kali, na ngayon 10 years old na. Pero nung pangalawa na yung dumating, si Johan, sabi ko hindi ko na sila kayang Dalawa buhatin, na. dalawa, oo, Kasi may work mag-bus. si husband, eh, Oo, kasi kailangan niya working. mag-work sa Mm. university. Sabi ko, "Lord," umiyak ako nun, sobrang nung kausap ko yung mga pastors that time, sabi ko, "If only I could Hmm. continue the work." Mhm. We still continue, we still serve the church, we still, Mhm. volunteer, Mhm. music team, ako pa rin worship leader pa din, pero not sa full capacity na, kasi Mhm. I stayed home. Mhm. Um, pero yun, 5 years, tapos eventually naging full-time housewife na ako, Mhm. and homeschooling wife for 7 years now. Yeah, Wow! oo. Congratulations. Makaka-relate yung mga nagho-homeschool at saka yung mga Oo, full-time full-time. sa yung hands-on talaga pag-aalaga ng mga Mm, bata. Lalo na yung mga moms, may mga trade-offs yan, Sen. mm. May mga ile-let go ka Def na siguro ministry, siguro career, mm. at yun hindi naging madali para sa'yo. Hindi talaga naging madali. Lalo siyempre parang may pinag-aaralan din ako, 'di ba? Hmm. Parang meron din akong kumbaga parang nawala na nga, yung career na gusto kong Mm. tahakin. Parang binigay ko na lang yung time ko lahat sa Mm. pagiging nanay. Mhm. Well, hindi naman ako nagsisisi kasi Mhm. seeing my kids Mhm. na natututuhan ko sila when it comes to their Mhm. education, yung paglipat ng values namin as parents sa kanila, sobra akong grateful Mhm. na, um, well, binigyan niya kami din ng grace na kahit na single income, 'di ba siyempre 'pag housewife ka Mhm. wala akong Mhm. work, ganyan. So yung asawa ko lang talaga nag-work for the past Mhm. 7 years. Pero nakita din namin how faithful
God is in providing for our family na parang never naming na-experience magutom, Kulang. magkulang. Mm. Well, yung asawa ko kasi nagbabudget nun. Maraming times na nagre-red na, pero never kaming nagutom. O Mm. never nawalan ng pagkain sa harapan namin, sa mesa. Lagi Mm. kaming may roof. Alam mo yun, parang we're very grateful na kahit na isa lang nagtatrabaho sa amin, God still provides every Mhm. single day. Parang may nakita ako mga posts na yung mga magulang, yung mga nanay na kailangan nilang mag-work kasi hindi enough. Parang sabi ko, Lord, thank you. Kasi parang kahit na hindi ako nag-work, Mhm. sapat. Mhm. At minsan, umaapaw pa. Mhm. Um, Mm. Ikaw ay bago ka mag-UP dito na sa Diliman, sa Quezon City, ikaw ay galing ng Baguio. Do'n ka Yes. talaga pinanganak? Hindi, sa Manila ako Sa pinanganak. Manila. Oo. Pero Okay. Bicolano mga magulang ko. Mhm. Lumipat lang kami sa Baguio. Tapos doon Mhm. ako lumaki. Hindi ka nag-UP Baguio? Hindi, kasi Dito. gusto ko nga, taga Baguio ko. Pero for some reason, ayoko sa Baguio gusto ko ng malayong lugar. Siguro may ganun na akong Oo, na oo, bata oo. pa ako kumbaga makati yung paa, yung sinasabing ganon. Oo, yung nag-enjoy ako kapag nagbabiyahe kami to Manila, to Bicol. Mm. Tapos, nung time na yun, bago lang din akong Kristiyano, Mhm. Cheska. Yung parang, isa yan sa mga major na ni God sa akin. Kasi, Mhm. sa SLU, isa sa mga university sa Baguio, yung St. Louis University, Mhm. nakapasa din ako doon. Full Mhm. scholarship. Mm. Kasi, kung nung time na nasa top 30 ako nung mga nag-exam. Mhm. So, yun din yung dilemma ko noon. Lord, gusto ko ng UP Diliman. Pero Mhm. meron na akong full Scholarship scholarship. So, dito. anong pipiliin ko? Pero nilagay talaga ni God sa heart ko na, hello, UP. Mhm. So, sabi ko, Lord, okay lang ba mag-UP ako kahit na ile-let go ko na tong scholarship. Pero siyempre, mga magulang ko had to work hard for it. Yung mama ko pumunta ng US and she provided for Kasi my kahit na mura or education. libre yung pag-aaral natin sa UP, May siyempre tuition fee din tayo. tuition fee, lodging, Oo. minimal lang naman ang tuition fee namin. Yes. Ngayon kasi libre Libre na. na, 'di ba? Oo. So Pero merong magastos syempre. allowance, lodging mo, food and transport, may expenses pa rin. Oo. Tsaka Okay. syempre, 'di ba, parang nag-aalala din sila. Pipiliin mo ba may magbabayad ka pa tapos libre na, doon libre na lahat. Pero talaga, Lord, I really wanna go to UP Diliman. Oo. So, yun yung isa sa mga step of faith Mhm. ko na to choose yun, Oo. mag-UP. Okay. And that opened doors for me. Ang kausap natin ay cum laude po ito sa UP. Isa yun sa kumbaga ini-strip off ni Lord sa'yo pagdating mo nung London na sabi mo yung realization na, Lord, nag-UP pa talaga ako. For this, Cum no? laude ako eh. As iniyak ko yan. Cum laude ako. So parang that was the first instance. Ang second instance is, you had to stay home. Yes. Oo. Ano yung mga tumakbo sa isip mo? May mga questions ka bang tumatakbo sa isip mo nun? Actually, nung time na, well, matagal na, nakapag-work na rin naman ako, diba? Tapos nung time na nag-full-time ako, siguro nasa isip ko lang, kailangan ako ng mga anak ko. Yes. Oo. Kasi hindi ko sila maipasok hindi naman kami pwedeng mag-hire ng katulong or ng kasama sa bahay sa Korea. Mahirap din magdala ng pamilya para makasama akong mag-alaga. Wala akong choice but really to be there for my children. Tapos hindi ko rin pwedeng ipasok sa daycare kasi iba yung sistema. At bapo natin sa mga Korean drama, takot ako, kasi may reality ng bullying, lalo sa mga Okay. sa naiibang mga tao. Very, sa ibang mga, colored skin, alam mo yun. Sa Korea, that's a reality. So I don't want my children to experience bullying. So I really had to decide na I will take care of my kids. I don't want them to be exposed to ganong klaseng environment. Kaya hindi ko na naisip yung background ko. Kasi nung time na yun, naisip ko na mas importante yung next generation. Mas importante yung kalalakihan ng mga anak ko. So yung dialogue ng mga magulang natin na yung pangarap ko isinantabi ko na para sa mga anak ko. Yun, nakaka-relate na tayo doon. Okay. Pero ngayon pumapasok sa isip ko, parang, so pag malalaki na yung mga anak ko, ano na yung gagawin ko? Ngayon meron ng ganong klaseng parang struggle sa akin. So I'm praying, Lord, I still want to pursue something I really like. So I'm praying to pursue masters in due time.
O pag medyo Okey. malaki na mga anak ko ulit, Oo. When the magma-masters time ko. is right. Yeah, when the time is right. Ayan, Yes. the Lord will make it happen, sabi Yeah. nga. Okey, so dun sa 10 years na yun na pagse-stay sa Korea, siyempre hindi naman walk in the park, pero generally sabi mo nga provided for ni God, sinustain, naging safe kayo dun. Mhm. Kailan nagkaroon ng desisyon na, yun nga, alis na tayo Alis ng dito, Korea, lipat okey. na tayo? Oo. Nung time na for some reason hindi na parang nilagay ulit ni God yung heart sa'kin for Europe. Okey. Parang sabi ko sa asawa ko, 'pag matagal tayo dito walang mangyayari sa atin. Kasi renew ka lang ng renew ng visa, wala namang benefits for families. Kumbaga iba kasi yung mga western countries 'di ba may mga, Permanent allowance. residence, may mga Yeah, mas madali gano'n. mag-apply for PR. So, for example, kung sa Australia kami, Okey. sa tagal namin sa Korea 'di ba, siguro citizen na Permanent, kami or PR oo. na kami. Ang hirap kasi talaga sa Korea. Sobrang grabe yung standard nila para maging resident. Though we were resident, hindi nga lang permanent. Puwede na kaming mag-stay do'n. Parang depende kasi sa taas ng sweldo mo. Alam mo yung Okey. mahirap, very hindi gano'n ka-open ang Korea. So, sabi ko, why don't we pray for God to open doors for us to Okey. Europe? So, yung asawa ko nag-send lang ng applications. Ang daming applications sa iba't ibang university, sa Germany, sa Ibang bansa Belgium, talaga. hindi talaga sa Pilipinas, sa Okey. ibang bansa talaga, sa Europe talaga. So, it took a long time. It took years of praying. And eventually, God opened the door. Okey. Oo. Pero ilang years? Sumagi ba sa isip mo na, "Lord, walang sumasagot, baka kami lang ang may kagustuhang umalis ng Oo, Korea." it was months or more than a year of struggling na, "Lord, but yung parang yung desire nandun, kaya masakit, yung desire nandun, pero parang walang nangyayari." Bakit ko nararamdaman 'to? Oo. Oo. So, it was really parang nights of crying. Parang, "Lord," and waiting na sobrang hirap. May mga interviews pero walang natutuloy, parang gano'n. Parang, "Lord, will mo ba talaga?" Oo. Pero at the same time, alam kong nilagay mo yung desire na yun sa heart naming dalawa. Kasi may reason. And when the right time comes, you will open the door for us. Kailan dumating yung right time? And in August of 2023, na nag-email ang isang university sa Switzerland for an interview. Sabi namin, kasi marami na siyang interviews before. Tapos pinapa-wait lang siya, yung asawa ko, for a result, ganyan. Sabi ko, "Lord, if this is from you, on the day of the interview, he will be hired right away." Parang yun yung Yun yung prayer of faith mo, ko, yung okey, faith ko. Switzerland, yung alam mo yun, sobrang hirap pumasok ng Switzerland. Tapos, and lo and behold, on the day of the interview, halos hindi na nagsalita yung nakikinig Online ako. yan? Online Online lang, oo. interview, Online okey. interview. So, we were praying outside. Nakikinig lang ako, nag-i-eavesdrop ako sa usapan nilang yung professor sa ng asawa ko. Tapos the whole time napapansin ko yung professor lang yung salita ng salita. Tapos yung narinig ko sa professor na parang sabi niya, "I am willing to," anong tawag doon? Pull the trigger. Okay. Parang sabi niya na, yun nga, "I'm hiring you." Tapos Wow. sabi ko, "Shucks, Lord, ito na yun." Answered prayer. Answered prayer. Na this is from you. Tapos nagkataon din pala, nung nag-usap kami after, yun din yung prayer na if it is from God, he will be hired on the spot. Yun din yung sign na Oo. inaantay niya. Yeah. Okay. Tapos nung sabi nga niya na, I'm hiring you. Parang, I will pull the trigger on you. Grabe, we cried a lot. At mabilis na ang pangyayari after that. Yes, oo. Pero it was still a long wait. Kasi nga yung processing ng visa, tapos kasi ang challenge pa doon, siya yung first Filipino sa university na yon. Okay. Alam mo, ang weird nga kasi wala namang batteries yun eh. Ang field na papasukan niya, biophysics. Wala naman siya sa physics, nasa chemistry siya, 'di ba? Biophysics lab yun. Okay. Pero dahil sa expertise niya on hydrogel, he was hired. So sabi namin, "Lord, ikaw talaga to." As in, Pinrepare talaga siya, no? and it was the doon. only door that opened for us. All doors closed. Nag-message na yung Germany, nag-message na yung Estonia na he was not hired. 2 na lang yung mga natira. Oo. Siya at saka isang pinagpipilian. Pinili yung iba.
Hindi talaga Hindi siya. talaga siya. Pero Mhm. yung Switzerland na parang pinaka-imposible pa sa lahat, saka dream lang ng maraming tao, doon pa Correct. kami dinala. Oo. Alam mo tapos before nun actually trivia, I love watching, travel vlogs. Mhm. Oo, mga trivia on Switzerland, Germany, Europe. Nag-aaral na Mhm. rin kami ng mga German, pinapaaral ko na Oo. sila. Kasi faith talaga namin to go to Europe. So Okey. kahit na wala pa dun, nanonood na kami, tapos pinapaaral ko na sila ng German, Hmm. letters and Mhm. numbers. Tapos sabi ko, "Lord, sa heart, sa ano ko lang, sa isip ko lang, ano kayang feeling ng tumira sa Switzerland? Mhm. Saya siguro, Lord." Hindi pa 'yan yung na-interview yung Hindi pa, husband hindi pa. mo? Parang in passing lang din sa utak ko Hmm. habang nanonood kami ng Mga vlog? YouTube, yeah. Mm. Siguro, Lord, ang ganda siguro ng feeling. Mm. Gusto kong ma-try. Hindi lang ano, hindi lang mamasyal dun, yung iba talaga gusto kong maano 'yan, gusto Oo. kong ma-experience 'yan. Pero talagang very clear sa'yo, gusto mong tumira, ma-experience Gusto kong tumira ma-experience dun. tumira sa Okey. Switzerland. And then God opened Switzerland for us. Mhm. Tapos just recently, I was looking for a conversation with a friend. Kasi parang may chine-check ako. Tapos nakita ko, Cheska, na when Callie was 4 years old, Mhm. she was already talking about Switzerland. Hindi ko na nga maalala yun eh. Pero nung sabi ko sa friend ko, sabi ko sa kanya, si Callie ang bukang bibig, Switzerland. Oh, sabi niya she wants to live in Switzerland. Sabi nung friend mo? Hindi, sa Facebook Messenger. Tingin ako ng mga messages ko sa friend ko. Mhm. Kasi may hinanap akong word. 'Di ba Mhm. nag-search in conversation. Mhm. Hindi ko alam na nung 2020 pala, 4 years old pa lang si Callie nun. Mhm. 4 or 5 years old si Callie nun. Nabukang bibig niya na ang Switzerland. Dahil? Parang sabi ko sa kanya, parang kasi yung tungkol sa bahay, we were talking about the house. Parang Mhm. ang sabi niya, I wanna have a house in Switzerland. Okey. Oo. Hmm. Pero hindi ko na maalala yun eh. Mm. Parang nung last week lang ata yun, nakita ko sa conversation. Send ko pa nga sa friend ko yung screenshot Mhm. na at the age of 4, si Callie was already talking about Switzerland. Oo 'no, Oo, nag-goosebumps and ako. 4 years later, we had a house. We lived in Switzerland. Parang sabi Mhm. ko, Lord, hindi ko na nga maalala yun. And God just brought me back to that conversation Mhm. na at the very young age, Callie was already talking about Switzerland. Na, Mhm. Parang and may glimpse na pala siya oo na, ng mga mangyayari in the future parang 'no? sabi ko sa kaibigan ko, yung si Callie bukang bibig, Switzerland. Gusto daw Mhm. niyang tumira sa Switzerland. 4 years later, God answered the prayer. Okey. Oo. Ang dami pa naming miracles na pinagdaanan going Mhm. to Switzerland. Katulad ng? Okay, we were believing, si JM nauna na yung visa niya kasi siya yung Mhm. mag-work. Mhm. Kami family reunification. Mhm. So, naiwan pa kayo sa Korea? Hindi. Yun yung faith namin, sabay-sabay kaming lilipad. Mhm. We moved, dapat December siya magsa-start, December 2024. So, pina-move ng January. Okey. Na kasi nga, parang nakiusap sa ako kung pwedeng sabay-sabay kami. Mhm. Yung paglakad ng visa namin, nauna na siya, tapos kami, nag-book na kami ng ticket kahit wala pa kaming visang 3. Okey. Pero, nung naglalakad na kami ng visa, parang wala pang nangyayari. Mhm. Kasi nagtitake pa rin ng time for our visa. We kept on calling the Swiss Mhm. Embassy in South Korea. We asked everybody to pray for us na dito na yung flight namin, wala pa yung mga visa namin. Tapos, the time came na wala pa talaga. So, nag-move kami ng ticket. Mhm. Ni-rebook niyo Nag-rebook na? kami ng ticket. Pero a few days after lang. Tapos, on a Monday, nag-pray kami together sa family. Parang, Lord, Thursday na yung flight namin. We praying for a visa. Pero For our naka-impake visa. na lahat? Oo, nakapack na lahat. Okay. Iniwan na Ready namin yung na bahay talaga? namin. Nakikita na lang kami sa kaibigan namin. Si Callie, yung panganay ko, parang ang prayer niya, Lord, today, we will have joy in our hearts. Tapos, nung tumawag kami sa Swiss Embassy, on that day, your visa's ready last Friday pa. Nagtagalog, hindi. In English yun. Parang, your visa's ready. Come pick it up on Wednesday. Ang pag-pick up... Flight nyo, Thursday? Yes. Ang pag-pick up ng mga visa takes 5 days. So, kung na-approve, parang 5 days pa yun. Pero for some, binigyan kami
in 2 days, you can come pick up your visa. Mhm. Actually, Wednesday night na pala yung flight namin. Okey. So, on the day of our flight, the morning, Tsaka we went na-release to yung we visa. went to the Swiss Embassy to get our visa. And that night, we went to Switzerland as a Switzerland. family. Kasi maraming Wow. repercussion kung magsi-stay kami. Kasi yung visa namin sa family, kaming tatlo, Mhm. nakadepende sa visa ni Visa JM sa niya. Korea. So, imagine, kailangan namin umuwi Hmm. ng Pilipinas. Kaya Lord, sabi namin, please bring us to Nasabay-sabay Switzerland na lang. together. Oo. Mhm. Tapos, nung nasa Switzerland, hindi kami nag-book hindi kami nakahanap ng bahay. Mhm. Wala rin kaming binook na Airbnb. Oo. Hindi kasi madaling makahanap ng bahay sa Switzerland. Switzerland. Oo. So, mga ginagawa ng mga lumilipat doon, nag-Airbnb muna or Yes. nag-apartment for a few weeks, Mhm. which is very, very, very expensive. Ready na akong mag-book ng Airbnb noon. Nasa Mhm. 4 million won. So, that's around parang almost 200,000 pesos for 1 month lang. O 160,000 Wow! na Okey. Airbnb. Hmm. Sabi ko, Lord, bahala na pagdating na lang doon. Tapos Mhm. on the day ng arrival, yung kaibigan namin na kung saan kami titira, sabi niya, may pupuntahan tayo, may check tayong bahay Mhm. sa Fribourg. Okey. Fribourg, katabi ng Bern, kung Mhm. saan mag-work yung asawa ko, sa Okey. University of Fribourg. Mhm. Tapos, yung on the day, nagkaroon kami Ng ng bahay? bahay. Pagdating namin doon, na-seal na. It was a long story, but yes, the landlady gave it to my husband kahit na wala pa siyang visa. Mhm. May visa na kahit na wala pa siyang, di pa nasa-start yung work niya. Alam mo yung Mhm. gano'n, parang may favor na. So you're gonna work Mm. at the University of Fribourg. Parang nagkaroon na siya ng favor yung asawa ko dun sa Parang landlady. ni-reserve na ni Lord para sa inyo yung Oo. bahay And to think agad, may 'no? mga nakapila daw. Oh, wow. Oo, may mga nakapila magche-check nung bahay na yon. Pero Mhm. binigay niya sa asawa ko. You can have it. Wow. Oo. From country to another country. Sabi Mm. nga sa Psalms 32 verse 8, Seneca, I will introduce you and I will teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. So parang every step talaga, Mm. tinuturo ni Lord sa inyo, oh, ito yung gagawin mo. O dito Mm. kayo pupunta. Kasi may mga Yeah. nagko-close door, meron lang mga very clear na nag-open doors para sa inyo. As in, parang everything was a step of faith. Parang Mhm. we lived by faith. All of our seasons, parang, ayaw naming pangunahan si God. Mhm. Gusto namin, kung Lord, kung saan mo kami dadalhin. Pero it was very difficult. Mhm. Lahat ng rejections, lahat ng closed doors, masakit yon lahat. Tapos maraming iyak, Mm. maraming kailangan talagang magtiwala sa timing ni God. Ang hirap kasi maghintay. Ang hirap ng mga waiting seasons. Pero pero dahil na-experience namin si God in the past seasons of our lives, na Mhm. He's proven Himself faithful. Totoo. And He always comes on time. Mhm. So kahit na ano yung mangyari in the future, or kahit na yung mahirap pinagdadaanan, parang we always look back. We always remember God's faithfulness In the in the past. past for us to keep, to have confidence in the future. Mhm. Parang So gano'n. ito, pagdating niyo ng Switzerland, parang Oo. maraming miracles. Yes. Talaga ba? Nandito na tayo sa Switzerland. Okay. Ano ang itsura ng Switzerland? Talaga bang sobrang ganda niya? Nakakaiyak sa ganda na sobrang, pag pupunta ka, yung postcard, hindi niya talaga truly ma-capture kung ano yung ganda ng Switzerland. Mhm. Nung nandun nga kami, ewan ko, sobrang sabi ko, Lord, thank you. Thank you for allowing us to experience living, parang siyang heaven on earth talaga, literal, na parang, lahat ng taong nakakausap ko, please come. Yun. Pero, super mahal. Oh, okay. Parang binabi nga nila, binabayaran mo yung hangin na Yung nilalanghap mo. fresh air Oo. ng Switzerland. Pati yung tubig ang mahal. Oo. Oo nga daw, pati water ang mahal. Drinking water yan, Pero kasi 'di ba marami namang doon yung mga fountain. Pero pag nasa restaurant, na-try namin nung kumain ng isang Sobrang gabi. mahal. Pero napakalinis daw kasi talaga ng tubig kahit sa mga public faucet. Pwede kang uminom. Kahit sa sink namin, doon na kami umiinom ng tubig sa sink namin. Wow, okay. Sabi nga sa amin, water here is very sweet. Fresh na fresh. Yun yata talaga
talaga yung natural at mga Oo, spring sa mga water, spring 'no? sa glacier, yung base. Okay. Wow, talagang yung mga terms na yan, glaciers, Mm, yung sabi mo nga postcard mo lang nakikita, nung oo, nakita mo na, with your very own mm. eyes, malamang nakaka-overwhelm Sobrang talaga. overwhelming. Sabi nga, "Lord, ang ganda mo talaga. Ang ganda mo talaga." Kasi imagine yung turquoise na color ng lake, talagang Gano'n literal, talaga siya. oo, literal talaga. So, Um, hindi siya finilter, walang enhancement, wala, walang edit wala. na kailangan, Oo, yung Toblerone Mountain, yung kung saan 'di ba, yung sa top, nandun? oo. Okay. Dun ko lang talaga na-experience na parang naiiyak ako sa ganda nung Lugar. lugar. Oo, Oo, okay. mhm, Nakita mo na yung sarili mo na, "Dito na talaga ako. I mm. can I can stay stay here here. for the rest of my life." Yes. Yes, nakita ko na. Pero siyempre ano pa din, um, yung ano lang nun, yung kung gaano ka kung Ang gaano ka mahal. oo. Pero ano, ang maganda naman dun siyempre dun nag-work yung asawa ko. So, Mm. commensurate yung cost of living sa, Sa um, mga ano niyo, ano naman sa niya, sa oo, salary? sa salary. Okay. Pero hindi ko magawang magpa-check-up ng ngipin. Kasi mahal, Oo, lahat mahal. naiyak nga ako dun, nung nagpapa-check-up lang ng ngipin ng anak ko. Parang nag-sign lang yung doctor, 100 francs, that's 7,000 pesos. Nag-sign lang siya, okay. Oo. Alam mo paglabas na paglabas nung dentist, umiyak ako. Sabi ko, "Lord, ang mahal-mahal naman dito." Mm. Oo, Ang mahal ayan. mabuhay sa Mahal Switzerland. pero kinaya naman. Mm. You're able to travel, Mhm. different parts of Switzerland, Mhm. tapos nakalabas din kami ng Austria, ng Germany, Wow. ng France, kasi magkakatabi lang yung Mhm. lahat. Tapos, kailangan lang maging wise when it comes to Mhm. your finances. Kumbaga kailangang, kahit na, um, may access ka to, alam mo yun, mga travels, gano'n, hindi kami naging magastos. Well compensated naman yung sahod ni Oo. husband? Well, hindi gano'n kalaki compared sa maraming sahod talaga. Mm. Kasi technically parang siyang postdoc lang do'n. Okay. Enough to sustain us. Mhm. Pero yung lifestyle namin, we had to, parang hindi kami kasi sa Korea 'di ba, parang ang puwede kaming order lang kami ng order, pa-deliver, kain sa Hmm. labas, or ako mahilig akong mamili sa mga, marketplace, Mm. Coupang, Mhm. Gmarket, mga gano'n. Pero sa Switzerland, hindi bihira lang kaming kumain sa labas. Okay. Tapos kung lalabas man kami, magbabaon kami, Kasi mahal talaga gano'n. dun. Oo, kasi kunwari yung meal do'n, 26 francs, that's Mhm. 1 Ang isang thousand tao? five hundred pesos yung Ang isang isang meal. order? Oo, ang McDonald's meal do'n 15 francs, that's 1,000 pesos, cheeseburger meal lang 'yun, Wow, 1,000 okay. pesos. Kumakain kami, of course, parang 'pag Mhm. may sweldo siya, tini-treat namin sarili namin, nagbu-Burger King, nagche-cheeseburger, Mhm. alam mo 'yung mga Turkish na food, 'yun yung Mhm. pinakamura do'n, ten Mhm. 10 francs, 700 pesos. Pero hindi kami, madalas kumain sa labas, o Mhm. hindi na kami nagpapa-deliver ng food, mas madalas luto kami Mhm. sa bahay. Mas naging healthy yung lifestyle namin. Mm. Parang we spend more on buying mga tickets pagdating sa summer, we travel. Do'n kami Mhm. nag-invest talaga heavily sa ma-explore yung lugar. Kasi sayang, kung hindi namin Mhm. i-explore. Tapos, ang maganda naman do'n, libre lang yung pag-aaral ng mga anak namin, wala kaming mga gastos, Mhm. ta's may mga allowance din sila from the government. 'Yun yung maganda I Sa think sa mga Switzerland. European countries, Mhm. na kahit na hindi ka residente do'n, or hindi ka citizen nung lugar na 'yun, Mhm. kung ano yung, benefits ng mga citizens, same sa mga ibang Mhm. resident, mga foreigners or immigrants, na hindi Okay. namin nakuha sa Okay. Korea, wala kaming gano'n. Okay. So, kumbaga masasabi mo na rin na, "Wow, I'm living the life na." Hmm. Pero Hmm. biglang nagbago yung turn of events, Yes. parang andun na ako sa ano Oo. bang tawag mo sa Switzerland, para na siyang heaven on earth, Mhm. para na siyang paraiso, 'di ba, Yes. sa mga gustong mamasyal at gustong tumira, Mhm. Switzerland is the place. Yes. Pero pinauwi ka ng Pilipinas. Anong nangyari? Oo. So, 4 years sabi nung interview ng asawa ko, sabi sa kanya na 4 years yung contract niya. Hmm. Um, Tapos nung nandun na kami in the middle of parang first year pa lang, sinabi sa kanya na yung funding ay maka-cut.
Oo, Okey. kasi yun yung mga postdocs, mga postdoc, 'di ba, yung mga, nasa research na they depend much on fundings, mga funds from different institutions, mga gano'n. Eh, galing sa US yung funds for, their project tungkol sa mga basta mga energy, eh. Mhm. Nosebleed ako, hindi ako scientist, Oo. pero gano'n. Um, and then they said na, "Your contract will end prematurely." Dahil Mm. wala ng funds? Kasi kukunin na yung oo, ika-cut na yung funds, i-redirect to a different, Okey. purpose. Parang sabi namin, "Lord, kadarating pa lang namin, kaka-adjust pa lang Mm. namin." Dinala namin yung buhay namin sa From Korea, lahat. Korea. Dito, we invested much kasi hindi madali, ang mahal ng pagpadala ng mga Mhm, gamit, ang mhm. mahal ng fare. But on that day na he received the news, we cried, but we prayed na sabi namin, "Lord, um, you will carry us through. You are faithful. No matter what happens, we know that you have great plans for our family." So Mhm, even if pero we wrestled with God. Lord, please mhm, let us stay. Parang nag-submit pa rin ng mga application yung asawa ko, mhm, yun. Dapat initially matatapos na end of the year, pero mhm, we prayed na patapusin lang yung mga anak namin sa school. mhm. So, natapos, God didn't open another door for us to stay in Switzerland. Anong month nila yan sinabi? At meron bang enough time for you guys to submit other applications sa ibang mga Oo, universities? mga end of the year 2024, sinabi na sa Mhm, kanya na you have to look for a different job na, or mm. try mo mag-apply sa ibang universities dito. Pero knowing Switzerland, Hindi gano'n hindi kadali? talaga gano'n kadali. Kasi 'pag ma-hire ka lang sa Switzerland 'pag meron ka talagang specialization. Nandun nga Mhm, kami, nandun kami, tapos sabi ko, nakausap ko yung mga Pilipino, nami-meet ko sa mall, for mhm, example. Sabi sa, "Oh, Pinoy, paano kayo nakapunta dito?" Sabi ko, mhm, "Yung asawa ko na-hire sa university." "Oh, that's good." Kasi bihira talaga silang maka-encounter ng mga Pinoy na naha-hire. Ang mga Pilipino dun, yung mga nakapangasawa ng mga Swiss, mhm, mga gano'n, o mhm, lumaki na dun kasi nandun yung mga magulang nila. Nung mhm. makarinig sila na may na-hire sa isang university na Filipino, Okey, parang that's something na bihirang mhm, mangyari. So for us, okey. it was just a miracle na we were able to go to Switzerland. Mhm, So, yung chances talaga of staying, mhm. maliit talaga. So, hanggang yung mga months na binigay sa inyong allowance para makapag-apply, hanap ng ibang trabaho, walang nag-open door? Walang may interviews, pero walang door talaga nag-open. So nag-isip na kami ng i-open, mag-apply na ulit kung Kung saan-saan. saan. Oo, So, nag-apply ulit kayo sa iba't ibang mga bansa? oo. Pero yung siyempre pinakamadali kung wala talaga kaming choice is to go back to the Philippines. Mhm, So, ang choice na magiging option, yun nga, maging balik scientist. okey. Mga project yun program yun ng DOST for returning scientists. Mhm, Ta's nag-apply din kami, nag-try kami sa Australia din. mhm. Ah, and lo and behold, we're now permanent residents of Australia. Talaga? Yes. Okey. Well, that happened, nag-apply siya ng may tinatawag kasi na National Innovation Visa ang Mhm, Australia for mga scientists, athletes, basta may exceptional na mga, workers, or meron kang mga patents, journals, mhm. mga gano'n. So, nag-try lang kami, nag-express lang siya ng interest. Nung nandito na kayo sa Manila? Switzerland pa lang. Ah, Bago kami Switzerland. umalis, nag-try na siya. Alam mo, sabi ko sa kanya, "Let's just step out in faith. Apply ka lang. Mhm, Kung mag-open yung door, it's for us. If not, okay lang." So, okey, nag-send na siya ng express of interest. okey. Mid-September, dito na kami sa Pilipinas, naka-receive Mhm. siya ng email to apply. So, Okey. December, konti pa lang actually nakakaalam nito, pero marami na. Mhm. Maraming makikinig. December, sinubmit na namin yung application namin. Mhm. And just last week, Wow. we received our grant to become residents of Australia. Wow, Yes, talagang ang faithfulness ni Lord. Of course, hindi yan smooth ride. 'Di definitely. ba, may mga ups and downs. I see your posts, lalo na yung siguro yung transition, kahit sino siguro na nanggaling ka na dun sa pangarap mong lugar, 'di ba? At saka na-experience mo for yourself. Tapos sabi mo nga, ang tagal mong wala sa Pilipinas, Mm, 'no? yes. Na-experience mo ang Korea, na-experience mo kung gaano kaganda ang iba't ibang mga bansa, Europe, London, Singapore.
and God will bring you back to the Philippines. Sa mata mo pa lang yung iba yung makikita mo Mhm. na, "Shucks, nasa Pilipinas na Mhm. nga ulit talaga ako." Sabi Cheska, I think that was one of the most difficult seasons of our life. Ay naiiyak ako pero kasi hindi talaga namin parang it wasn't part of our plan going back to the Philippines. We parang na-ready na kami, we'll be living our years in Switzerland. But we had no choice but to go back to the Philippines. Sabi ko nga, nung nasa airplane kami, we smiled at each other but we were both anxious. Kasi what life awaits us in the Philippines. Diba? Parang, we love the Philippines, we pray for the Philippines, but we were not ready to go Go back home. and go home. This is home, but this is parang hindi kami handa. Mm. And our first months in the Philippines was sobrang struggle. Siyempre, we're tumira kami sa mga first world countries. Yes. So, sobra yung convenience ng buhay. Sobrang ayos. Ayos, transportation, yung mga sistema ang bibilis. Sa Korea lalo, sobrang bilis mag-process ng mga documents, mga papers, na parang mapaplano mo yung araw mo na magpa-process ka ng mga dokumento a week. After 1 hour, tapos na, ganun. Efficient yung araw mo no? Oo, lalo sa Switzerland, on time lahat, yung mga train, as in, on the dot. So you can plan your day. And going back to the Philippines, alam mo yung naglakad kami ng SSS, ng JSI, parang naiyak ako kasi, Lord, okay na yung buhay namin. At the same time, inopen ni God sa heart ko pa din na ito yung reality na parang you cannot complain. Kinorek ni God yung heart ko na mag-complain, kasi this is the reality that Filipinos are facing every day. Na nahirap yung transportation, kapag nagpa-process ng mga dokumento, oras-oras. Pero struggle for me yun. Parang ang dami kong frustrations na iniyak kay God, disappointments. Na, sanay naman ako sa ganitong buhay bago ko lumabas ng Pilipinas. Pero dahil nasanay na kami sa buhay na maayos lahat. Na-experience mo na kasi. Oo, na-experience na namin sa Korea, sa Switzerland, yung maayos na, kung kaya naman. Kasi kaya naman talaga. Pero lalo naming, ngayon araw-araw na pinagpe-pray talaga yung Pilipinas. Na, sana ma-experience din ng mga Pilipino yung buhay na maayos yung gobyerno, na nararamdaman nila yung taxes, kung saan napupunta yung taxes nila. Kasi damang-dama talaga. Sa Switzerland, yung sa pag-aaral pa lang ng mga anak ko, libreng education, wala kaming ginagastos, tapos mataas yung quality. Nakikita mo talaga kung saan napupunta yung pinaghihirapan ng mga tao. Kaya mas masakit lalo. Tapos ganoon pa, bigla pa yung corruption. Yun pa yung mga news na nagko-confront sa amin sa bawat araw. Living in the Philippines. Parang mas masakit. Yung word ni Lord na sabi niya, I will counsel you with my loving eye. Loving, di ba? Na ano man yung pinagdadaanan nyo o yung challenges na inuwi ka muna ng Pilipinas bago ito may bagong good news naman na ulit, di ba? Tingin mo, Lord, bakit hindi mo na lang ako diniretso sa good news? Parang you had to bring me back home to ground you or to level your foot. Tingin mo? Yeah, I agree. I think that's one of the maybe many reasons God has why He brought us. And also, I think also for us to reconnect and to be refreshed. Kasi, yes, we have churches there. Pero, syempre, iba pa rin yung to reconnect with people na you grew up with. In fairness naman, being here, being part of yung going to church, going to service, meeting our friends, our family, nare-refresh naman kami. Tsaka, being with family. Pero isa pa rin yun, yung struggle din yun, na mas lalo, kumbaga nung umuwi kami ng Pilipinas, na-open sa amin lahat ng mga bagay na, alam ko nasa ibang bansa kasi parang nakukuson ka ng problema ng pamilya, problema ng bansa mo, di ba? Ngayon nandito kami, na-open yung mga wounds ulit, yung mga bagay na kailangan lang healing. Kasi nakikita mo na naman. Oo. Feeling ko may purpose si God kung bakit dapat naming mapagdaanan yung mga yun. Tsaka siguro rin for us not to be, para protect us from
being comfortable, Mhm. na ang ganda na ng buhay, Mhm. na um, kailangan naming ma-experience ulit yung time na, kasi dun sa mga mas mahihirap na mga seasons, Mhm. dun mas lalo kaming mas malapit kay God. Mhm. At hindi rin kami maging reliant sa sarili namin, or hindi Mhm. kami magbo-boast sa, dahil sa amin 'to, dahil sa galing ng asawa ko, or dahil sa Mhm. parang God has to strip off things para ma-realize namin na it's not about us, it's never about us, Mhm. and it's always by His grace. Oo. So, bago kayo Sobrang mag-settle humbling. na naman sa this time Australia na, permanent residents, tingin mo yun yung reason din kung bakit inuwi muna kayo ni God? Mhm. Para mas i-prepare kayo at siguro mas ma-appreciate 'no, yung mga Yes. bagay na parating. Yeah. Kasi dito, 'di ba, it's very humbling. Parang Mhm. na-realize namin na, um, tsaka para rin magkaroon kami ng bigger heart for our country. Country. Mm. Oo, kasi 'pag nasa komportable ka ng lugar, Mm. you have a tendency na parang komportable ka na sa buhay mo, Mhm. nakakalimutan mo na kung saan ka galing. Mhm. So I think God brought us here so we can, see, And not forget. not forget where He got us from, Mhm. and also to pray for this nation Mhm. na nakalimutan Minsan nakakalimutan nakakalimutan mo na, natin, oo. lalo na Or 'pag hindi kayo minsan, nakakaranas ng hirap, 'di ba, yeah, parang bahala na kayo diyan. oo. At saka, um, siguro sa mga personal issues din namin with our families, Mhm. kasi yung asawa ko din, he has his own issues, sa family niya, I have my own issues. Mhm. Dapat sa ibang bansa ka na, ayaw mo lang harapin yan, Hmm. eh. Pero ngayon, they are all, parang na-experience mo lahat. So those are Mhm. things, and maybe God wants to bring healing to our hearts, Mhm. restoration of broken relationships, Mhm. and provision at a time na, kasi it took a while bago nagbalik scientist yung asawa ko. Mhm. Provision sa wilderness, na wala kang sweldo for a long time. Will you still Mhm. depend on me? Yes. Mhm. And dependence talaga on Him. I think yun yung tinutulong sa amin ni God in this season. Mhm. And still to choose, parang to find joy even in a Mhm. place or a time na parang hindi namin gusto. Parang Mhm. ganun. Na even if I take away Mhm. yung mga answers sa prayers nyo, yung mga miracles, pag wala kayong nararamdaman ganyan, wala kayong na-experience na ganyan, will you Mhm. still find joy in Mhm. me? Will you still hope in me? Will you still delight in me and worship me? Mhm. Kahit na tinanggal ko yung gusto nyong Mhm. sa buhay nyo. Alam mo yung ganun. Mhm. Through it all, Sen, sa lahat ng napagdaanan mo o pina-experience ni God sa'yo, kasi 'to si Seneca ano 'to, lodi namin 'to pagdating sa kantahan, eh. Worship leader din 'to. So, what is your song right now? Mhm. Yung kinakanta ko recently na, actually marami. Marami akong songs. Pero ito yung kinakanta ko sa kanya recently. Parang yung Always on Time ng Elevation. Kantahin ko ba? Yan. You are always, always, always on time. You are always, always, always on time. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Yun, parang when I heard that song and when I listened and I worshipped it to God, parang, Lord, there's never a day, there was never a moment that you were not there. And in the waiting seasons, even if there are delays, or even if Mhm. it seems like you're not answering our prayers, you always come on time. You're always on time, and you're always in every season. Seneca, maraming salamat No, for sharing your naiiyak. heart. Napaiyak mo kami, pero it's a great reminder for all of us na kung nasa waiting season ka, help will come, 'di ba? Better Yes. days will come. Yes. At kung nandun ka man sa season na not very ideal sa tingin mo, God has a reason, 'di ba? Mhm. May tinuturo siya sa'yo, may pinapa-experience sa'yo. Lahat 'yan ay overcome din natin. Yes, and in every season, God is faithful. Yun yung palagi naming pinangahawakan. Mhm. Lord, you are faithful. You are the same yesterday, today, and forever. Mhm. And the God who brought us, who carried us in the past, will be the God
will carry us wherever He leads us in the future. Mhm. Sen, maraming salamat. Ayan ha, napakinggan natin, napanood natin. So, minsan may mga pangarap tayo na 'pag binigay akala mo ito na yun. Mm. Kasi para sa atin yun na yung the best, pero mas alam ni Lord kung ano Yes. yung the best para sa atin. But mare-realize mo yun pagdating ng panahon na, "Oo nga Lord, mas maganda pala talaga 'to kaysa sa plano ko." So Totoo. Sen, once again, maraming maraming salamat. Nakasama po natin si Seneca Moraleda Puguan dito po sa Change by Faith. Nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Sana po na-inspire kayo, marami kayong nakuhang inputs, marami kayong inspirasyong nakuha sa ating episode. Magandang, araw sa inyong lahat. Ito po ang Changed by Faith.